Hello, no. So ngayon, no, ang pag-usapan natin is itong tungkol sa mga tao dito sa mundong ito, no, na hinahangaan ng bawat tao, no, na nagiging bayani, no. Dito sa ating mundo, marami talagang mga tao, no, hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Marami talagang mga tao na itinalaga nilang bayani, no, na siyang nagliligtas daw sa kanila, na ganito ganyan. Anong kabuluhan, no? Anong makukuha mo or ng isang tao kung tinatawag mong isang tao or hinahangaan mo isang tao nagiging na siya ay isang bayani ng iyong bansa, kung ang katotohanan naman talaga ay hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa kanya, sa kanyang kaluluwa. Dito sa ating mundo, maraming hinahangaan, tinuturo bayani, pero yung kaluluwa hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pumupunta doon sa kaparusahan. So anong silbi noon ng pagiging bayani? Dito sa ating mundo, wala talaga tayong kikalalaning pinakabayani talaga na nagliligtas sa atin, kundi ang ating Panginoong Kristo lamang. Yung mga bayani na tinalaga natin dito sa ating mundo, wala talaga yan. I-compare mo sa nagawa sa ating Panginoong Kristo. Kasi ang buhay ng tao dito sa ating mundo, may kamatayan. Kung yung isang tao na yan ginagamit, no, or nakipaglaban siya sa ganito ganyan, dapat tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Kasi noong unang panahon, doon sa maghuhukom, doon dito sa Judges, sa Biblia, maraming mga tao doon, no, na mga warriors na itinalaga ng Panginoon, pinili ng Panginoon upang iligtas ang kanyang tao. Pero nagkakamali sa isang tao, na yung tao na yan, na pinili ng Panginoon upang iligtas yung sangkatauhan niya, instead na yung mga tao, ang Panginoon na siyang sambahin at purihin, doon sila pumupuri sa isang tao. At itinalaga nilang bayani. Kaya ngayon, may mga bayani tayo dito sa atin, lalo na sa ating bansa. Maraming mga tao na hinahangaan natin ito, iniidolo, sinusundan ng mga yapak, pinag-aralan ang kanilang mga nagawa noong unang panahon. Nagiging mga history na ganito ganyan. Pero ano mapapala mo? Anong malalaman mo or alam mo ba kung ano ang nangyayari sa kanya pagdating ng araw? Nung after ng kanyang kamatayan noong panahon niya. Kasi baka pagdating ng araw, makikita mo na lang or malalaman mo na lang yung tao pala napunta pala sa impyerno. Dito sa mundong ito, iniidolo mo siya, binabayani mo siya, bayani siya. Pero pagdating doon sa kabilang buhay, hindi pala siya nakapasok sa kaharian ng Diyos. Anong silbi ang lahat ng yun? Patuloy ka pa ba rin magpupuri sa isang tao? Kung siya naman pala ay itinapo ng Diyos doon sa kaparusahan. Maraming mga ganyan ngayon, no? Marami, hindi lang sa ating bansa kundi sa ating buong mundo, sa buong mundo. Kaya mag-ingat kayo sa mga tao na inyong pinupuri at tinuturong bayani. Kasi dito sa Ezekiel, ang Diyos galit talaga sa mga image or mga rebulto na mga bayani. Ang gusto ng ating Panginoon is wasakin yan. Wasakin yan. How much more kung mga tao talaga sumisampat na talaga rin sa mga rebulto at image ng mga santo. Ganon pa rin yun. Walang pagkakaiba. Idolatry. So mag-ingat tayo sa ating ginagawa. Kasi baka pagdating ng araw, ito yung mga bagay no siyang magpapadapa sa atin na hindi na tayo makakabangon doon sa kaparusahan. Kasi dito sa mundo, wala tayong kikilalanin yung iba. Wala na yung ibang kilalanin na bayani ang ating Panginoon Kristo lamang, na ibinuwis niya ang buhay niya hindi para sa isang bansa lamang, kundi sa lahat ng tao, upang ang tao magkaroon ng daan patungo sa Diyos. Kasi ang tao naliligaw at wala nang kinikilalang Panginoon. Yung iba marami na talagang sinasamba. Wala na, hindi nakakaalam sa Diyos. Kasi noon, ang kinikilala lang, ang kumikilala lang sa Diyos is yung mga Israel lamang, na mga piniling katauhan ng piniling tao, ng piniling bansa ng Diyos. Dahil sa kanyang mga lingkod na si Abraham, Isaac at si Jacob. Nagsimula sa panahon ni Abraham na kaibigan ng Diyos. Na sinabi ng Panginoon na kung may mga sikreto ang Panginoon, hindi niya kayang itago sa kanyang lingkod na si Abraham, kundi sasabihin niya. Kaya yung mga Israel noon ang piniling
mga tao ng Panginoon dahil sa kanilang ninuno na si Abraham. Pero dumating yan sa buong mundo sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na matay sa krus. Siya yung tunay na bayani dito sa mundong ito. Wala kang ibang kikilalanin. Para ang pagkakamali ng mga tao ngayon, ang itinuturo pa nila at ginagawang priority sa pagtuturo sa mga eskwelahan o sa mga universidad o saan man is itong mga bayani dito sa mundong ito na tao. Never nilang itinuturo ang Biblia, ang ating Panginoon Kristo na siyang sana is ito yung nagiging priority na magiging bayani. Pero nga, dahil nga may kaaway, ang simbahan at ang eskwelahan nagiging magkaribal na yan sa bawat tao. Hindi na yan nagkakasundo ang dalawa na yan. Kasi sa simbahan itinuturo ang salita ng Panginoon. Sa eskwelahan naman ang tinuturo mga salita ng mundo, mga makabagay na mundo. Paano magkakasundo yung dalawa? Paano mo pagsabayin yung dalawa? Kung pinaglingkuran mo yung mundo, pinalingkuran mo rin pa yung Panginoon. Maraming mga tao niya, ng mga scholar, ginagawa na nila ang lahat upang matuto, magiging pinakamataas na marka, makakuha ng pinakamataas na marka. Pero pagdating sa Panginoon, malayo. Buhay pa yung katawan ng isang tao pero patay na yung kaluluwa. Ganun ang mangyayari ng mga tao. Nagsisikap ka na pag-aralan ang mga bagay sa mundong ito, mga history o ano mga bagay na yan. Pero yung katotohanan patungkol sa salita ng Panginoon, tinatabi mo. Ano mangyayari sa iyo pag ang kamatayan sorpresa dumating sa isang tao? Impyerno. Kaya mag-ingat po kayo dito sa sinasabi natin dito. Kasi dito sa kasulatan sinasabi ng ating Panginoon na kawawa kayo ng mga tao na pinupuri ngayon. Kasi magsisitangis kayo. Yun yung Panginoon, yung sinabi ng ating Panginoon Kristo na hindi dapat tayo tumatanggap o umaasa o tumatanggap ng mga papuri galing sa tao. Kasi yung mga papuri na yan, sa Diyos lamang yan, hindi yan sa tao. Sino ba tayo at ano ba tayo? Yung mga iniisip natin na nililigtas tayo ng isang tao, unang pasalamatan niya ng ating Panginoon kasi sa pamamagitan ng mga taong yan, sila yung pinadala ng Diyos upang magliligtas sa atin or ginagamit sila ng Panginoon pinadala sila ng Panginoon upang tayo ay sagipin sa mga bagay na ito. Kaya hindi tayo sa kanila lamang magpasalamat, unang-una sa Diyos. Pero ngayon, pinag-aralan nila yung istorya ng bawat tao. Hindi ang salita ng ating Panginoon, hindi ang ating Panginoon sa Kristo na mas pinaka-importante pa sa lahat. Kasi ang magliligtas noon is kaluluwa ng tao. Dito, naliligtas lang ng tao yung katawan mo. Pero yung kaluluwa mo bagsak pa rin sa impyerno kung tayo ay malayo sa Panginoon. Kaya timbang-timbangin niyo po yun kung ano yung tama at mali. Kasi baka pagdating ng araw, tayo ay mapaparusahan. Lagi nating babantayan ang salita ng Diyos. Kasi kabaliktaran po ang mga tinuturo dito sa mundong ito at dito sa Biblia. Kabaliktaran po. Sinasaway na Biblia ang mga gawa ng mundong ito. Pero mas pinapriority pa rin ng mga tao ang gawa ng mundong ito kaysa mismo sa salita ng Diyos. Kaysa mismo sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yan ang ginagawa ng mga tao ngayon. Kung ikaw naman ay nagiging priority mo yung mga bagay sa mundong ito, kaya nga sumusunod ka sa mga bagay ng mundong ito o mga ginagawa sa mundong ito, ikaw ay mapapalayo sa Panginoon. Kung ang isang tao mapapalayo sa Panginoon, ikaw lang yung nagliligaw sa iyong sarili. Ikaw lang yung naghahatid sa iyong sarili sa kaparusahan pagdating ng araw. Kaparusahan na itinalaga ng Diyos para sa mga taong sumusuway sa Kanya at hindi sumusunod sa Kanya. Kaya tayo ay parang tayo mga pinggan dito sa mundong ito na dapat linisin natin yung mga pinggan. Kung nililinis na ito na maganda, gagamitin ito sa special na paraan. Sa anong paparaan? To preach the gospel. Yung iba naman, ordinaryong pinggan lamang. Yung naglilingkod sa ating Panginoon. Pero yung mga pinggan din naman ng mga ginagamit o rinihanda para sa special na paraan, yun yung mga tao na dating lulong sa droga, lulong sa pinakamasama, pero nagbalik loob at bumalik sa ating Panginoon at nilinisan niya sarili nila sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo at bumalik. Ginamit sila bilang special na gamit
to preach the gospel, to preach the word of God. So ganito sana tayo, no? Ayusin natin yung buhay natin dito sa mundong ito na temporary lamang. Mag-ingat po tayo kung sino yung pinupuri natin, iniidolo natin, pinag-aralan natin. Kasi marami yung mga tao dito, no? Marami talaga yan. Isipin po natin, minsan lang ang buhay natin, paano kung magkamali ka ng tinatapakan? Mali yung daan na tinatahak mo. Makakarating ka kaya sa paruroonan mo. Kahit sinong mga tao natatahak sa daan, na hindi yung daan patungo sa iyong paruroonan, hindi ka talaga makakarating doon sa paruroonan mo. Ganito din ang mangyayari sa atin. Kasi dito sa mundong ito, only Jesus Christ is the only way to the Father. Walang ibang pinto patungo sa kaligtasan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, I am the door. I am the door. Siya lamang ang pintuan patungo sa kaligtasan, patungo sa Ama. Walang kahit isang tao na makakapunta doon sa isla kung hindi kadadaan or sasakay ng mga lumulutang na mga sasakyang pandagat. O punta ka ng Amerika, paano ka makakarating doon kung hindi ka gagamit hindi ka sasakay ng aeroplano o barko? Kaya the same din, hindi tayo makakapunta sa Diyos, hindi tayo makakarating sa Diyos kung hindi tayo dadaan kay Kristo. Si Kristo ang siyang daan patungo sa Ama. Si Kristo rin ang daan patungo sa kaligtasan. The same din, bago tayo makapunta sa Amerika, sasakay tayo ng eroplano at barko. Ang eroplano at barko ay siyang ating Panginoong Jesucristo upang makarating tayo sa Amerika, which is our God. Hindi ko sinasabi na yung Amerika, yung Diyos natin, that's only a parables. Parables lang yun. Parables lang yun. Huwag nyo sanang isipin, ang Amerika pala yung niya, Diyos niya, hindi yan ganun. So mag-ingat po tayo. Minsan lang yung buhay natin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless.